Ang maaliwalas ng mukha at aura. Kung hangin-hanginin man, hindi agad siya matatanggal. Nagpapaganda sa umaga natin mga kapuso. At bumida na rin siya sa highest rated program ng 2022. Hindi mo ko kailangan protektahan mula sa katotohanan. Ang dambuhalang serye na Lolo. Kaya naman marami ang napahanga ng Morning Sunshine na si Shaira Diaz. Pero kapit mga kapuso, dahil ito ang shocking revelation ni Shaira. Doon kasi sa location ng lolong, liblib na lugar. Aray! Ano ba? Marami akong naririnig tuwing matutulog ako. Tapos yung sigaw niya, galit talaga. Sinasakal ako. Kumot ko, yung blanket ko rin, basang-basa. Si Shaira, meron daw kasing kakaibang stalker. Natakot na ako. First time kong makita na may entity. Hawakan mo itong bumbunan. Kung mararamdaman mong mainit ang singaw, Abangan mamaya. Si Shaira, lapitin daw ng tingnan mo kung may kuryente. undin? Positibong ghost whisperer ka. As in, galit talaga. Narito na tayo sa huling yugto ng hashtag #OctoberShockers. Pero nag-uumpisa pa lang ang tunay na katatakutan. Dahil baon namin ang kahindik-hindik na mga kwentong naranasan mismo ng ating mga kapuso. Kapuso Shaira Diaz, meron daw kakaibang stalker? May isa raw undin? Sabi ko, oh my gosh, positive nga. Doon ako na-convince na meron nga. Balikbiyahe tayo sa mga lugar na nababalot daw ng kababalayan. Ano, sama kayo sa shocking biyahe ko? NCAA Junior Panelist na sina Bailey and Chantal. Palaban hindi sa court, kundi sa... Uy! Wait lang! Pandar na horror house. Sa inyong pagtulog, meron din pang dumadagan sa inyong dibdib. Ako po, babanguan na yan. At huwag palagpasin, ma-meet and greet na kaya ni Shaira ang kanyang stalker na isa raw undin? As in, galit talaga. Sa dinangan namin ng aking biyahe, Sinasabi nila dito sa lighthouse ng Capones. Something eerie? may ilang literal na nagpabilis ng tibok na aking puso. And sinasabi ng mga tao na meron pa silang naririnig na ingay na nanggagaling sa loob. So, tara subukan natin. Ano? Sama kayo sa aking shocking biyahe? Ba yung tipong kapag nagbabakasyon, mahalagang maganda at dapat komportable ang inyong tutuluyan? Dahil ako, plus points kapag goods ang service at aesthetic ang hotel o resort. Pero paano kung ang kanilang additional service? Mga ekstrang bisita pala pagkagat ng dilim. Matatagpuan ng Jerome Grand Hotel sa Arizona, USA. Ito ang dating kinatatayuan ng United Verde Hospital noong 1917. Sa kasagsagan na tinatawag noong Great Depression, umabot sa 9,000 katao ang nasawi sa ospital na ito. Sa ngayon, piping saksi ang hotel na ito sa mga multo ng nakaraan, na ang ilan sa kanila hindi pa rin daw matahi-tahimik. Mula sa mga aparisyon, hanggang sa mga nakakakilabot na mga kaluskos. Makakatulog pa kaya kayo? Abangan mamaya, ahon na ang dambuhalang katotohanan. Lolang leading lady na si Shaira Diaz, Hindi mo ko kailangan protektahan mula sa katotohanan. meron daw kakaibang stalker? Makamit and greet na kaya niya ang kanyang tagahanga? Hawakan mo itong bumbunan. Meron. Mula sa iyong pangalan kanina, ha? First time kong makita na may entity. Na isa raw undin? Mga kwentong katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at panig ng mundo.
Biyahe tayo ngayong umaga sa mga shocking place around the world. Ito ang LaLaurie Mansion sa New Orleans, USA. Pagmamayari raw ito ng isang malupit na amo, si Madame LaLaurie. Ang kumalat ng mga balita, ikinulong daw niya noon ang kanyang mga kasambahay. At ang ilan sa kanila, doon na raw binawian ng buhay. Kaya ang kanilang kaluluwa, naging stay-in na rin sa mansyon. Pero ang pinaka-nakakapanindig balahibo, ang mansyong ito, pinamahayan na rin daw ng demonyo. Isang araw sa mga nangupahan dito, ginambala. At pinatay na sinasabing kampo ng kadiliman. Welcome to the Island of Dolls. Ayon sa mga kwentong bayan dito sa Mexico, may isang bata raw na nalunod at hindi nakaligtas pa. Mula noon, umahon na rin ang haka-hakang may mga elementong nangunguha raw ng buhay sa isla. At para kontrahin daw ito, nagsasabit sila ng mga sirang laruan at manika. Ngayon, lipat naman tayo pabalik sa Pilipinas. Send help! Alam niyo ba kung anong tawag sa mga Pinoy mythical creatures na ito? Tama, ito ang tinatawag na tamawo. Mistulang duwending nakatira sa ilalim ng lupa o kakahuyan ang mga tamawo. At huwag daw papabudol kapag inalok nila kayo ng pagkain. See what I did? Baka kasi hindi na kayo makauwi kapag tinikman nyo ang ibigay nila. Ang mga aswang may malupit daw na alaga? Come here. Come. Yikes! Hindi siya cute dog, kundi nakakatakyot na sigbin. Sa talas ng kanilang pangil, kayang-kaya raw nila sipsipin ang dugo ng kanyang biktima. Magkakalayuman ang mga lugar na pinagbulan, ang mga kwentong ito ay huwag lang sanang pagbulan ng katatakutan. Dahil naging bahagi na rin ng mga ito ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Aha! Bata pa lang daw si Shira, madalas na raw siyang dalawin ng mga kakaibang nilalang sa kanyang panaginip. Yung bata talaga ako, weird pero laging about sa mga demonyo. Mga witch, yung mga panaginip ko, mga patayan, ganun. Hindi ko alam kung bakit. Lagi akong nag-sleep paralysis. Kaya naman ang dapat sana'y sweet dreams, nauuwi raw sa pangungot. Mas nakakaramdam kasi talaga ako than nakakakita. Kasi naririnig ko yung mga kubyertos pero wala naman talaga. Alam ko magbo-birthday na ako noon. Tapos biglang ang daming tumubo sa legs ko. Parang sugat na merong ano sa gitna, parang may lubog sa gitna. Na pag-isipan namin na magpatawas. And then, ang sabi sa akin, may nasipa daw ako na something na maliit na galit. Ang mga ganitong karanasan, nadala niya raw hanggang sa kanyang pagtanda. Ang ilan nga raw sa mga hindi niya malilimutang karanasan nangyari sa lock-in taping na gubat ang kanilang location. Hindi mo kailangan protektahan mula sa katotohanan! Doon kasi sa location ng lolong, ang ginagamit namin na space ay yung liblib na lugar. Kailangan ko sumigaw. Parang galit ako. Nasa gitna kami ng parang gubat. Tapos sigaw lang ako ng sigaw. Ah! Matapos daw ang eksenang ito, tila ba may iba pang napahanga sa acting ni Shira? Kinagabihan na yun, binabangot ako. May sumisigaw din sa akin. Parang isang entity siya na black, na mabuhok, hairy, and then sumisigaw siya. Tapos yung sigaw niya, ah! Ah! As in, galit talaga. Tapos sinasakal ako. First time kong makita na may entity. Pero ang nilalang sa bangungot, nagpaparamdam na rin daw kay Shira. Galing eksena, isang beses,
Gulat ako, pag kukunin ko yung bag ko, basang-basa yung kama ko. Ha? Ba't basa? Pag suscoop ka ng tubig na gano'n. Bakit basa? Sino nakatapon? Check ko. Wala, tuyong-tuyo yung loob ng bag ko. Sabi ko, baka may tumulog. Hindi naman umuulan. Sabi nila nung mga makeup artist namin, parang baka yung moist ng aircon sobrang lamig. Sabi ko, ha? Hindi mo na masuscoop yung moist ng gano'n, di ba? Tsaka nasa mga pader-pader yan, nasa ano. So, inakyat ko, chinek ko yung mga... Wala talagang tutulo. At tinapatan pa niya ito ng dambuhan ng lakas sa loob. Ang secret stalker niya, sinubukan pa niyang kausapin. Ito ha, tuyo yung kumot ko. Tuyo din yung unan ko. Pag ito nabasa, maniniwala na talaga ako sa'yo. May naramdaman ako dito sa may ganto ko. Sabi ko malamig. May tumutulo. Ha? Paano nangyari yun? Chinek ko ilalim. Walang kahit na anong basa tubig dun. Hindi siya tulo sa taas. Sabi ko, oh my gosh, positive nga. Doon ako na-convince na meron nga. Ang kilala ni Shaira, ang elemento nagpaparamdam sa kanya, isang din. Aahon na ang dambuhan ng katotohanan. Hawakan mo tong bumbunan mo. Kung mararamdaman mong mainit ang singaw, Ang meet and greet ni Shaira at ng kanyang stalker. tingnan mo kung may kuryente. Mangyari na kaya? Positibong ghost whisperer ka. Tuwing matutulog na ako, yung kama ko, may gumaganon. Parang ayaw ko patulugin. At habang din, hindi namin kayo binubola dahil ang mga NCAA junior panelists na sina Baileys at Chantal, Yun pala, yung sounds na naririnig namin was coming from the yaya na nasasapian. masusubukan ang tibay ng puso sa pandar ng horror house. Hindi tayo binubola ng dalawang kilalang NCAA junior panelists or sports commentators. Dahil ngayong umaga, lakas loob nila ibabahagi sa atin ang kanilang nakakakilabot na karanasan. Bata pa ako. Yung tita ko kasi taga Kalamba. Kapatid siya ng daddy ko. So, madalas kapag summer, pumibisita kami doon. We stay there for a week. Until itong isang experience namin. May narinig kami na weird sounds. Parang may nagwawala downstairs. Hanggang sa nagtuloy-tuloy siya. Dahan-dahan namin sinilap downstairs. Tapos nakita namin yung yaya ng pinsan ko, ng tita ko, nakahiga sa sahig. Tapos nagwawala siya. Yun pala, yung sounds na naririnig namin was coming from the yaya na nasasapian. They have to call a priest para bendisyonan yung yaya namin, yung yaya ng tita ko. Sweet dreams pa rin nga kaya ang inyong gabi kung daganan kayo ng higanting babaeng ito. Batibat ang tawag dito sa Ilocano folklore. Isa raw itong mapaghiganting demonyo na pinapaniwala ang dahilan ng hirap natin sa paghinga sa tuwing tayo'y babangutin. Ganitong pakiramdam din daw ang madalas na nararanasan ni Baileys tuwing siya ay natutulog. Dinadaganan nga rin kaya siya ng batibat? I think I was in college, so that's about 4 or 5 years ago. Yung position ko was nakagilid. I wasn't lying down facing the ceiling. And then, di ako makagalaw, di ako makasalita. But I was aware of everything. What I did was, I just prayed the rosary in my head, hoping that I could wake up. Nagising naman. Pag nangyayari na siya sa akin, all I do is try to calm myself down. I try to relax and focus on what I can hear and what I can see. Hindi ito misteryo dahil sa siyensya, sleep paralysis ang tawag dito.
Ito ang kondisyon kung saan hindi may galaw ng taong natutulog ang kanyang katawan. At hindi rin siya makapagsalita kahit nagising ang kanyang diwa. 4 sa kada 10 tao ang nakakaranas daw ng sleep paralysis. Totoo po ba nagkakaroon ng sleep paralysis ang taong busog bago matulog? Totoo po ba na mas prone sa sleep paralysis kapag natulog ng basa ang buhok? Totoo po ba na mas prone sa sleep paralysis kapag natulog ng nakatalukbong? Sorry not sorry mga AHA Squad member, pero lahat ng yan, fake news. Fact check tayo. Ayon sa mga eksperto, ang ilan sa mga tinutulong dahilan ng sleep paralysis kasi kakulungan sa tulog, hindi maayos na sleeping schedule, o maging mental stress. Dahil sa real-life horror experiences nila Bailey at Chantal, handa na raw silang harapin ang kanilang mga bangungwot. Masusubukan natin yan sa bagong paandar ng theme park na ito sa Parañaque. Welcome to Nightmares Manila. Meron po kaming iba't ibang attractions po. We have 3 haunted houses and then we have 4 escape rooms po. So sa freak show po, nandun po yung mga freaky clowns po. Yun po yung mga mananakot po sa inyo sa loob. Para sa mga takot sa payaso, absent muna kayo this Halloween dahil ang mga clown ang bida ngayon sa bago nilang horror attraction. Ang freak show! Kailangan po malakas po ang boses, tapos may facial expression po. Yun po. And then sa movement din po, kailangan malaki po yung movement. Bukod sa nakakata-cute na look, talaga namang mapapatili raw kayo sa gulat kapag narinig niyo ang boses ni Yumi. Lalo na kapag nagsimula na siyang tumawa. So sobrang takot po nung guest na pa-atras po, and then napakanyang pakot, tapos natanggal po yung buko ko. Nasuntok po yung bibig ko. Tapos yung iba naman po is umiiyak as hindi na po umaalis, tapos nakagano na lang po. Yung iba nga dyan, grabe kung makakapit sa kasama. Sa horror house, ahaminin. Pero bakit nga ba tayo natatakot kahit alam naman natin acting lang ang mga ito? Actually, universal ito. No? Isa sa mga ginugusto ng mga tao na pakiramdam ay pag sila ay nagugulat, natatakot, kasi merong something na high na nararamdaman sila, lalong-lalo na kung sama-sama. Ipapasilid din nila sa atin ang kanilang horror house animatronics o yung props at set nila na pinapaandar ng mga makina. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumagana po yung mga animatronics po namin dito sa Nightmares Manila. So ito po, yung makikita nyo po ngayon, ito po yung isa sa pinakabago pong animatronics po. So ang nagtitrigger po dito, meron po siyang device na ginagamit po para po gumalaw yung buong animatronics po. Pero ang pinaka-important po sa lahat po is yung trigger po. Yun po yung dadaanan po ng mga guest para po gumalaw po yan yung ating animatronics po. Bukod sa automatic sugar sensor, may animatronics din na human-operated. So this is Sally po, our scare puppet. So sa loob po, meron po siyang handle para po magalaw po ng actor po yung ulo niya po at saka yung katawan niya. So hanggang saan po yung kaya po ng kamay niya, hanggang doon po yung kaya po ng extend po ni Sally po. Now that we're all set, simulan na ang totoong takutan. Really, sinakabahan na ako. Parang gusto ko mag-back out. Alam mo, mga ka-AHA, welcome po. Ito yung freak show, bagong attraction dito sa Nightmares Manila. Papasok na po kami. Really, ito na! Grabe naman! Nakapasok na! Mauna ka! Mauna ka! Hindi ko alam kung tao yun. Mamaya meron na sa likod natin. Sa taas. Uy! Wait lang! Wala yung swag ko dito ha. Meron tayo dito tulay. Papuntang. Feeling ko mamaya matatakot ako dito. Oh my gosh. Abangan ang part 2 ng bangungot experience ni na Bailey at Chantal sa susunod na linggo. Dahil masusubukan ang tapang nila sa Horror House. Isa sa pinakasikat na nilalang na nanako sa isang buong henerasyon ng mga Pinoy.
Ang isang ito na matatagpuan daw sa mga tubigan. At may pagsulpot pa sa inidoro. Ang feeling main character na Undin! Maliit na mukhang tao at basa-basa, parang tumutugma sa description ng isang undin. Mga water nymph na matatagpuan sa mga lawa, sila ay mga maliliit na mga nilalang na tagapagbantay sa ating mga lawa at nangingitlog sila doon at kapag nasira mo ang kanilang tahanan o kaya nabasag mo ang kanilang mga itlog, sila ay naghihiganti. Isa nga rin kayang Undin ang secret stalker ni Shaira? Feeling ko sumunod siya sa kwarto ko. Di pa natapos siya ng pagpaparandam. Hanggang sa kanyang pagtulog, sumunod ang di umano'y masugid niyang tagahanga. Tuwing matutulog na ako, yung kama ko, may gumaganon. Yung parang ayaw ko patulugin. Gabi-gabi na ako umiiyak, gabi-gabi akong gising. Tapos hanggang umaga yun. Hanggang si Shaira, humingi na raw ng saklolo. Sinabi ko na siya sa production, yung tito ni Ate Rochelle, sabi niya ano daw siya, albularyo. Binigay niya yung pangalan ko, yung birthday ko. Tapos yun may nakita nga siya. Aahon na nga kaya ang katotohanan? Sabi niya water element, na parang isang entity na black, na maliit, na mabuhok. Wala akong pinagkwentuhan dun sa bangungot ko na yon. Kaya para tuluyan ng lubayan ng mga gumagampalang stalker si Shaira, to the rescue na ang ating faith healer. Hi, Syra. I'm Gloria Jane Gentolea ng Pasig City, ang pinakamagandang albularyo sa Barut ng Quiapo at Pasig. Ay, back! Si Miss Gloria. Kailangan kasi at home ang ginagamot, ang tinatawas. Kanina, habang ini-interview ka, nandyan. Kaya ang usok papunta sa'yo. May mas malalim dahilan daw kung bakit lapitin si Shaira ng mga kakaibang nilalang. Ikaw ay pure, ikaw ay gusto talaga ng kahit sinong hindi nakakakita sa'yo. Tingnan mo kung may kuryente. Minsan, pag ginanyan mo, nararamdaman yung kuryente. Mula kamay hanggang balikat, mula kamay hanggang likod. Walang enerhiya, walang enerhiya. Ibig sabihin, mabait lang sila. Hindi katulad ng iba na pag ganyan ko, nagsusumigaw na sobrang init. At ang pabihirang kakayahan, tila ba nakasulat daw sa palad ni Shaira. Pag malapit ka sa hindi nakikita, tao, iba na naman ang niya, di ba? Nakita mo, kanina, sobrang baba, di ba? Ganyan kanina. Ngayon naman, o di ba? Pumapantay. Positibong ghost whisperer ka. Positibong magagamit ka nila pagdating ng panahon o magpapagamit ka kung gusto mo. Mamotivate kita na hindi siya lalapit na magiging maayos ang lahat. Mahawakan mo tong bumbunan mo. Mararamdaman mong mainit ang singaw, itaas mo ng konti. Makiramdam ka. At habang nakapikit ka, pakiramdaman mo, mag-isip ka ng maliwanag at madilim. Mag-isip ka rin ng iyong kalayaan at normal na buhay na nais mo. Tanggalin mo sa katawan mo ang negatibo. Makalipas ang ilang sandali. Dahan-dahan dumilat ka. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Habang nakapikit ako kanina, sa totoo lang parang boses niya na lang yung naririnig ko. Mainit nga, tapos habang umaano, parang nawawala yung init niya. And yung likod ko rin, gumaan siya yung pakiramdam niya. And even the church acknowledges yung ganitong panggugulo ng evil spirits. Pwede naman talaga tayong i-disturb Pwede, tulad nung kwento ni Shaira, pwedeng i-disturb. Pero this spirit cannot be in control with us. Kasi yung ating kaluluwa is in control of our body. They can also possess our body. Pero again, they cannot be in control of our spirit. Kaya pwede natin silang i-deny. And lastly, ang pinakamahalaga syempre dito is to pray. We have always to acknowledge the presence of God. Sa mga misteryosong pagsulpot ng tubig sa kwarto noon ni Shaira, hindi raw yan dulot ng undin ayon sa ating eksperto.
Meron po tayo mga iba't ibang dahilan. Pwede masabing dahilan kung bakit nagpapawis po tayo o sabihin natin nagiging basa yung ating parte ng katawan and pati yung mga gamit or object na ating natatabihan. So yung tinatawag nating homeostasis. Ito po yung proseso kung saan ibinabalance po ng ating katawan na automatic na nagbabalance po ng ating katawan yung temperature po dun sa outside po, outside system. Pwede natin ihalin tulad yung metabolism ng isang sanggol, kahit naka-aircon ka, nagpapawis pa rin siya. Pag ito nabasa, maniniwala na talaga ako sa'yo. Pagdating naman po sa mga object na sinasabi nating walang buhay, pwede nating masabi, tinatawag po natin itong, i-relate natin sa science na tinatawag natin condensation. Ito naman po yung yung mga water molecules in a vapor appearance ay nagiging liquid naman po. So yun po ay isa pwedeng maging dahilan kung bakit walang tao pero nagiging basa po yung ating higaan or kumot doon sa kama. Sa nag-uumapaw na takot, huwag na huwag tayo magpapalunod. Dahil walang kababalaghang, hindi kayang labanan ng dambuhala. At matibay na paniniwala. Aha! At dyan nagtatapos ang ating hashtag October Shockers Party. Congratulations at na-survive natin ang lahat ng... Magkita-kita pa rin tayo next week para sa marami pang fun kaalaman. Huwag din kakalimutang i-like ang aming Facebook page, AHA! At TikTok at AHA_GMA. Tandaan, lamang ang may alam at pakialam. Dahil kayo ang panalo dito sa AHA!